Oo, Roxanne. Nag-aalala ako sa kaligtasan ng mag-ina ko. Kontemporano naman, Cholo. Ako ang ina ni Brycel, kaya kami ang mag-ina mo, hindi si Patrice. Bagaman naiinis siya sa inaakto ni Cholo na mga sandaling yon, ay pinili na lamang niyang manahimik kaysa makipag-away dito. Ramdam niya na may kakaiba sa mga kilos nito at kung ano man yon ay wala na siyang pakialam dahil ang anak lamang niya ang mahalaga sa kanya. Hindi makapaniwala si Patrice sa narinig mula sa bibig ni Alwin. Nababalo ka na ba ha, Alwin? Gusto mong pakasalan kita? Kahit alam mong hindi naman kita mahal at kasal ako kay Adamson. Please Alwin, huwag mo tong gawin sa akin. Huwag mo hayaan na masira ang pagkakaibigan natin na dahil lamang sa kahibangan mo. Alam ko na lahat, Patrice, na hindi mo anak si Brycel at kaya ka lang nagpakasal kay Adamson dahil ayaw ninyo makuha ni Roxanne ang bata sa inyo. At kung ang inaalala mo ay ang kasal ninyong dalawa, madali lang yon. Hindi na niya kilala ang kaibigang si Alwin dahil ang kaibigan niyang Alwin noon ay mabait, hindi katulad sa Alwin na kaharap niya ngayon na nakakatakot. Anumang oras ay sasabog sa matinding galit sa kanya. Mahal niya si Brycel at hindi niya nanaisin na mapahamak ito sa mga kamay ni Alwin. Pero mahal niya ang kanyang sarili at hindi siya papayag na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Pero para sa anak niya ay nakahanda siya magtiis at magsakripisyo. Labag man sa kanyang kalooban ay kailangan niyang pakasalan si Alwin. Sige, pumapayag na akong pakasalan ka. Pero please, pakawalan mo na si Brycel. Kawawa naman ang bata, baka magka-trauma pa yun. Don't worry, mahal. Papakawalan ko siya pagkatapos ng kasal natin dalawa. Ngayon, ang gawin mo ay mag-relax dahil bukas na bukas din ay magpapakasal na tayo. Iniwan siya ni Alwin sa bahay na yon dahil uuwi daw ito para kausapin ng kuya nito para sa kasal nila. Ang akala niya ay iniwan itong bukas ang pintuan. Pero sa kasamaang palad ay nakalak ito. Wala siya nagawa kundi ang umupo. Kinuha niya sa loob ng bag niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Adamson. Please, Adamson, sagutin mo, please. Pero hindi nito sinagot ang tawag niya. Malungkot siyang napabuntong hininga na lamang. Samantala, pagka-park ng kotse, ay agad namang bumaba si Roxanne at pumasok sa gate na bukas. Nakasunod lamang sa kanya si Cholo. Sigurado ka bang tama tong address na pinuntahan natin? Oo, Cholo. Pero bakit ang tahimik ata? Kaya nga, parang wala naman tao sa loob. Umalis na lang kaya tayo? Mamaya na, Cholo. Dito muna tayo. Ilang minuto na silang nakatayo sa harap ng pintuan, pero tahimik pa rin ang kapaligiran. Naisipan ni Cholo na kumatok. Tao po, may tao po ba? Tao po. Narinig ni Patrice na may taong kumakatok sa labas, kaya agad siya lumapit ng pintuan para ipagbigay alam ditong may tao sa loob at makahingi na rin ng tulong. May tao po dito sa loob. Parang awa niyo na, tulungan niyo po ako makalabas dito. Patrice, ikaw ba yan? Si Cholo to. Cholo? Oo, Patrice, ako to. At kasama ko si Roxanne. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa loob? Kinulong ako ni Alwin. Please, Cholo, tulungan mo akong makalabas dito bago pa bumalik si Alwin. Humanap ng malaking kahoy si Cholo para masira ang nakakandadong pintuan. At saka niya ito ubod ng lakas na tinulak. Hindi naman nagtagal ay nabuksan na niya ito. Agad siyang pumasok at patakbong niyakap ang takot na si Patrice. Umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. Hindi maiwasan ni Roxanne ang makaramdam ng inis kay Patrice na mga sandaling yon. Dahil tingin niya ay nagpapapansin lamang ito kay Cholo. Sa inis niya ay tinawagan niya si Adamson at hindi naman nagtagal ay sumagot na ito sa kabilang linya. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo ngayon? Hindi, bakit? Andito kami ngayon sa Bulacan, sa address na ibinigay ng mga kidnappers kay Patrice. Pero sa halip na yung anak namin ang unahin ni Cholo, ay mas inuna pa niya ang asawa mong papansin. Anong sinasabi mo, Roxanne? Hindi kita maintindihan. Sige, panoorin mo tong video na isasend ko sa'yo, Adamson. At tignan mo maigi, niloloko ka ng asawa at kapatid mo. Isend mo sa akin ng address na yan, pupuntahan ko kayo. Mabuti pa nga. Nang mawala sa kabilang linya si Roxanne, ay ganyan tinignan ang pinadala nitong video. At kitang-kita niya na magkayakap sina Patrice at Cholo. Hindi na niya tinapos ang panonood. Tinapon niya sa kama ang kanyang cellphone at nagtungo ng banyo. Magyayakapan na lang ba kayong dalawa dyan? O hahanapin natin ang anak ko? Agad na kumala sa pagkakayakap si Patrice kay Cholo at nagpunas ng mga luha.
Sinabi niya kina Cholo na wala doon si Brycel, kundi nasa bahay ng tauhan ni Alwin. Kung ganon, paano natin malalaman kung saan ang bahay ng Bart na yon? Hindi ko rin alam, Cholo. Ang mabuti pa siguro umalis na kayo ni Roxanne. Ako nang bahala magligtas kay Brycel. Ayoko madamay pa kayo dito. Bakit, Patrice? Sa tingin mo ba ay hindi pa kami damay dito? Alam ko, Roxanne. Kasalanan ko kung bakit nasa panganib ang buhay ni Brycel. Kaya ako ang gagawa ng paraan para maibalik siya na ligtas sa inyo. Ako lang naman ang kailangan ni Alwin at oras na sinunod ko siya ay papakawalan na niya si Brycel. Teka nga muna, Patrice. Sino ba tong Alwin na to, ha? Dati ko siyang kaibigan, Cholo. Saka ko na lang yung sasabihin ng tungkol kay Alwin pag nakuha na natin si Brycel. Palabas na sana silang tatlo ng pintuan na bigla dumating si Alwin at may kasama itong dalawang lalaki na sa tingin niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumuka. Nilapitan siya ni Alwin at hinawakan sa balikat. Saan ka pupunta, ha, Patrice? At nagtawag ka pa talaga ng tulong? Hindi ako aalis, Alwin. Please, huwag mo na silang idamay pa. Ako na lang. At pangako lahat ng gusto mo susundin ko, pakawalan mo lamang sila. Huli na ang lahat, Patrice. Dahil sinira mo ng tiwala ko sa'yo. Bart, igapos mo sila. Nanlaban si Cholo pero sadyang malakas ang dalawang lalaki at bukod doon ay may hawak pa itong mga baril. Sinama siya palabas ni Alwin at pinasakay sa kotse nito. Pagkasakay niya ng kotse ay agad niya nakita si Brycel na natutulog at nakapiring ang mga mata. Walang hiya ka, Alwin. Ano ginawa mo sa anak ko? Relax, Patrice. Wala pa akong ginagawa sa anak mo. Pero oras na hindi mo ko sundin, papatayin ko na talaga yung batang yan. Para malaman mong seryoso ako at hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Bart, Gaston, kunin mo yung dalawang bihag at isakay sa likod ng kotse ko. Bilis! Opo, Sir Alwin. Nilagyan din ng piring ang mga mata niya ni Alwin para hindi niya makita kung saan sila dadalhin nito. Mahabang oras ang nilakbay nila bago huminto ang kotse nito. Inalalayan siya nito makababa ng kotse at tinakay. Nang tanggalin nito ang piring sa mga mata niya ay saka lamang niya nakita kung nasaan sila ng mga sandaling yon. Nasa isang warehouse sila at tahimik ang kapaligiran. Nakaramdam siya ng takot, hindi para sa sarili niya kundi para kay Brycel, Cholo at Roxanne. Anong lugar to, Alwin? Nandito tayo ngayon sa abandonadong warehouse namin. At huwag na ninyong naisin na tumakas dahil walang tutulong sa inyo dito. Nang makarating si Adamson sa address na binigay sa kanya ni Roxanne ay agad siyang bumaba ng kotse. Pero tahimik ang kapaligiran at walang katao-tao doon. Pumasok siya sa bukas na gate at nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay. Pero wala siyang tao na nakita nang bigla niyang makita ang bag ni Patrice na nagkalat ang laman sa sahig, maging ang cellphone nito. Asan ka na ba, Patrice? Denial niya ang number ni Cholo pero ring lang ito ng ring, maging ang number ni Roxanne. Nakaramdam siya ng kaba ng mga sandaling yon para sa mga taong mahalaga sa kanya. Samantala, sinundan ni Kara ang kotse ni Alwin hanggang sa umabot ito ng Pangasinan. Ano bang binabalak ng Alwin na to kay Patrice? Bakit pati si Cholo at Roxanne ay dinala niya rin dito? Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa warehouse na pinasukan nila Alwin. Bawat galaw niya ay kontrolado. Ayaw niya makalikha ni maliit na ingay na maaalarma sina Alwin sa loob. Mula sa suot na pants ay kinuha niya ang kanyang cellphone at denial ang number ni Adamson. Pero hindi nito sinasagot ang mga calls niya. Please, Adamson, sagutin mo ang phone mo. Please. Nang hindi pa rin ito sumasagot ay nagpadala na lamang siya ng message dito. Kitang-kita niyang nakatali sina Cholo, Roxanne at Brycel. Habang si Patrice naman ay walang malay at nakapiring ang mga mata nito. Gusto niyang umalis na lamang doon, total na-text naman niya si Adamson at humingi na rin siya ng tulong sa mga pulis. Pero hindi kaya ng konsensya niya na iwan ang mga ito doon, lalo't alam niya sa sarili niyang kaya naman niyang tulungan ang mga ito. Maingat siya lumapit sa kinaroroonan ni Cholo at dahan-dahang kinalas ang tali nito maging ni Roxanne. Sunod niya nilapitan si Brycel. At tulad ni Cholo at Roxanne ay kinalas din niya ang tali nito. Muli niya nilapitan si Cholo at maingat na ginising. Cholo, gising. Cholo. Hindi naman nagtagal ay nagmulat ang mga mata ni Cholo at nagulat nang makita siya. Asan ako, Kara? Anong klase lugar to? Sunod-sunod na tanong niya dito. Andito tayo ngayon sa isang warehouse sa Pangasinan at lahat tayo nanganganib ang buhay sa mga kamay ni Alwin. Alwin? Oo, Cholo, kaya bilisan na natin. Kailangan na natin makaalis dito.
bago pa malaman ni Alwin na nandito ako para tulungan kayo. Si Brycel, si Patrice, asan sila? Nasa kabilang dulo lamang sila. Bilis na, Cholo, gisingin mo na si Roxanne para makaalis na tayo dito. Ginising niya nga si Roxanne at na magising ito ay maingat sila naglakad palapit kay Brycel. Dahil hindi ito magising-gising, kaya pinasan na lamang niya ito. Nang mapadako siya kay Patrice ay wala din itong malay. Inugyog niya ito sa balikat para magising at nagtagumpay naman siyang gisingin ito. Tumayo ka na, Patrice. Kailangan na natin makaalis dito. Nasa kotse na sina Roxanne at Cara. Nandito si Cara? Oo, siyang tumulong sa amin na makawala sa pagkakatali. Kumusta si Brycel? Bakit wala pa rin siyang malay hanggang ngayon? Hindi ko alam, Patrice, pero humihinga naman siya. Baka may pinainom lang ng pampatulog sa kanya si Alwin. Samantala, labis na nag-aalala si Adamson nang mabasa ang text ni Cara na nasa panganib sila sa mga kamay ni Alwin. Bagaman naguguluhan ay agad niyang pinaharurot ang kanyang kotse para makarating agad ng Pangasinan. Sino bang Alwin na yon? Bakit may balak siya masama kina Patrice? Bilisan ninyo, sumakay na kayo bago pa tayo magkita ni Alwin. Utos niya kina Cholo, maging siya ay natatakot na rin sa pwedeng gawin sa kanya ni Alwin. Lalo at tinutulungan niya makatakas sina Cholo maging si Patrice. Kaya mo to, Cara. Relax ka lang. Walang gagawing masama sa'yo si Alwin dahil magkakampi kayo. Pero nagulat siya nang biglang sumulpot sa kanilang harapan sina Alwin at ang mga tauhan nito. At nanlilisik ang mga mata nito sa kanila. Oh, Cara, nandito ka pala. Paano mo nalaman na nandito kami? Sinundan kita, Alwin, dahil hindi ako pabor sa gusto mong gawin sa kanila. At bakit naman hindi? Hindi ba magkakampi tayong dalawa? Dahil iisa lang ang layunin natin at yun ang mabawi ang ating mga mahal. Oo, pero hindi ako sang-ayon sa ganito, Alwin, dahil nakakasakit ka na ng tao. Oo, aaminin ko, gusto ko mabawi si Adamson kay Patrice, pero hindi ko kayang gumawa ng masama tulad nito. Please, Alwin, pakawalan mo na sila. Nagkikiusap ako sa'yo. Grabe, Cara, napahanga mo ako ng sobra. Pero sorry, dahil magkaiba tayo ng pananaw. Total, nandito ko na rin lang at tayo mo na mag-iisa sa akin. Eh di sasama na lang kita sa kanila. Hindi makapaniwala si na Patrice sa narinig sa pag-uusap ng dalawa. Nagsabuatan pala ang mga ito. Pero kahit ganon ay natutuwa pa rin si Patrice kay Cara dahil may mabuti pa rin itong kalooban at handa sila tulungan laban kay Alwin. Lumapit sa kanilang kinatatayuan si Alwin at galit na galit ang mga mata nito sa kanya. Hinila siya nito sa buhok palapit dito. Paano ba yan, Patrice? Hindi ka tumupad sa usapan natin. Mag-umpisa ka na magpaalam sa minamahal mong anak-anakan. Dahil makikita mo mismo kung paano ko siya papatayin sa harapan mo. At nang sa ganon ay magtanda ka na at matuto sumunod sa mga gusto ko. Gaston, kunin mo ang bata at dalhin mo dito. Agad naman tumalima si Gaston para kunin si Brycel sa sasakyan at dalhin kay Alwin. Alwin, please, huwag mong idamay ang bata. Bata pa siya, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Ako na lang. Total ako lang naman ang kailangan mo. No, Patrice. Ayoko na maniwala sa'yo. Dahil sinungaling ka. Ilang taon akong naghanap sa'yo at umaasa sa pagkikita natin ay ako pa rin ang mahal mo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo ako at walang kabayaran ng sakit na dinulot mo sa akin. Kaya lahat ng mga taong nagmamahal at magmamahal sa'yo ay sasaktan ko. Nababaliw ka na talaga, Alwin. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na hindi kita mahal, na may mahal na akong iba? Gwapo at matalino ka, Alwin. Maraming mga babae magkakagusto sa'yo at magmamahal. Ikaw lang ang gusto ko, Patrice. At wala nang iba pa. Kung hindi ka rin lang magiging akin, ay mas lalong hindi ka mapupunta sa iba. Samantala, sa pilitan na kinuha ni Gaston si Brycel sa loob ng kotse. Kahit anong pagmamakaawa ni Cholo at Roxanne ay hindi sila nito pinakinggan. Gustuhin mang ipagtanggol ni Cholo ang anak ay hindi niya magawa dahil nakagapos ang mga kamay at paa niya maging si Roxanne man at Cara. Please, nagmamakaawa kami sa'yo. Pakawalan mo ng anak namin. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Huwag mo lang sasaktan ng anak namin. Pero sa halip na sumagot ito ay tinuloy pa rin ito ang ginagawa hanggang sa magtagumpay nitong nakuha si Brycel. Sir Alwin, nandito na po ang bata. Sige, ilagay mo dyan at kumuha ka ng isang timbang tubig para magising na siya. Please, Alwin, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy kung ano man binabalak mo sa anak ko. Please. Huli na ang lahat, Patrice, dahil sinagad mo na ang pasensya ko sa'yo. Ngayon, tignan mong mabuti kung anong gagawin ko sa minamahal mong anak.
Cholo, ang anak natin, baka kung anong gawin nila, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, Roxanne. Gagawa ko ng paraan para makaalis tayong lahat dito ng ligtas. Aputin mo, Cholo, yung bag ko. May baril ako dyan. Yan lamang ang makakatulong sa atin para makaligtas dito. Sa pilitang inabot ni Cholo ang bag ni Kara na nakalagay sa upuan malapit sa may manibela. At mula sa loob ng bag ay nilabas nito ang baril. At bukod doon ay kinuha niya ang maliit na kutsilyo. Tulong-tulong nilang hiniwa ang tali hanggang sa isa-isa itong matanggal. Nang makawala silang lahat sa pagkakatali ay mabilis silang lumabas ng kotse para tulungan si Brycel at Patrice. Samantala, nang makarating si Adamson sa address na sinabi ni Kara ay nakaramdam siya ng kaba. Lalo pa at tahimik ang kapaligiran. Mula sa drawer ay nilabas niya ang kanyang baril at sinuksok sa kanyang pantalon na suot. Maingat siyang pumasok sa loob ng warehouse, ayaw niyang makalika ng anumang ingay. Nang bumalik si Gaston ay bitbit na nito ang isang timbang tubig at saka walang sabi-sabing binuhos sa natutulog na si Brycel. Hindi naman nagtagal ay nagmulat na ito ng mga mata. Brycel, anak ko? Mama, asan po tayo at sino po sila? Anak, mahal na mahal kita at lahat ay gagawin ko para sa'yo, mailigtas ka lang. Mahal na mahal din kita, Mama. Pero nakakatakot po sila. Para silang monster. Tama na yan. Patrice, magpaalam ka na sa anak mo. Bilis! Alwin, please. Huwag ang anak ko. Ako na lang ang patayin mo. Total ako naman ang kailangan mo, di ba? Sukot sa narinig na sinabi ni Patrice ay sunod-sunod na putok na baril ang ginawa ni Alwin na nagpatigil sa kanilang lahat. Hindi! Ang anak natin, Cholo! Roxanne, sandali. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Roxanne! Ililigtas ko ang anak ko. Patakbo niyang tinungo ang pinagmulan ng mga putok ng baril. Ano, Patrice? Kinabahan ka ba? Sample pa lang yan. Dahil mamaya, totoong tatama na sa katawan ng anak mo ang bala ng baril ko. Patakbo siyang pumasok ng warehouse at pinuntahan ang pinagmulan ng mga putok ng baril. Kitang-kita niya na nakatutok ito sa anak niya. Wala siyang inaksayang sandali at patakbo siya nilapitan si Alwin. At sa pilitang inagawang baril. Pero dahil lalaki ito, kaya mas higit na malakas ito sa kanya. Natumba siya malapit sa kinaroroonan ng kanyang anak na ngayon ay iyak ng iyak sa takot. Mami Roxanne, huwag ka po lapit sa kanila, mga bad po sila. Anak ko Brycel, mahal na mahal kita, yan na lagi mong tatandaan ha? Sige na Roxanne, itakas mo na si Brycel, ako nang bahala kay Alwin. Sige na, bilis. No Patrice, kung aalis man kami dito, kasama ka, walang maiiwan dito. Oo, hindi tayo okay, pero hindi ko ikakatuwa na mapahamak ka dito sa lalaking yan dahil wala na siya sa tamang pag-iisip, nababaliw na siya. Oo, tama ka Roxanne. Nababaliw na talaga ako kay Patrice. Samantala, habang sinusundan ni Cholo ang dinaanan ni Roxanne, ay nakita niya ang Kuya Adamson niya sa kabilang sulok ng warehouse. Tinawag niya ito at agad naman ito lumapit sa kanya. Kitang-kita niya sa mukha nito ang pag-aalala sa kanila. Asan si Brycel? Si Patrice? Nasa loob sila, hawak ni Alwin. Sinong Alwin? Hindi ko pa alam kung sino talaga siya, basta ang sabi lang sa akin ni Patrice ay kababata niya ito. Parang may nabanggit siya sa akin noon na kababata niya. Baka siya ngayon. Maybe kuya. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Baka kung ano pang gawin niya kay Brycel at Patrice. Habang tinititigan niya si Patrice ng mga sandaling yon ay galit ang kanyang nararamdaman. Dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya sa ere. Gusto niyang ipalasap dito ang sakit na kanyang naramdaman. Muli niyang tinutok ang baril kay Brycel. Saka walang pag-aatubili na kinalabit niya ang gatsilyo ng baril. Pero saktong pagputok nito ay ang pagtayo ni Roxanne para iharang ang katawan sa anak nito. Bumagsak sa lupa ang katawan nito na agad naman nilapitan ni na Brycel at Patrice. Roxanne, lumaban ka! Kailangan ka ni Brycel ng anak mo, please! Hindi ko na kaya, Patrice. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo kung naging makasarili ako. Gusto ko lang naman mapalapit sa anak ko at mangyayari lang yun kung mawawala ka pansamantala sa buhay niya. Maraming salamat Patrice sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko. Pinapaubaya ko na sa iyong anak ko, ang anak natin. Naintindihan kita Roxanne kung nagawa mo man yun. Kahit ako kung ako man ang nasa katayuan mo, ay gagawin ko rin ang ginawa mo. Please Roxanne, lumaban ka para sa anak natin. Hindi ko na kaya, Patrice. Mami, wake up po. I love you, Brycel. Please, yakapin mo ang mami. Sir Alwin, humahangos na tawag ni na Gaston at Bart sa kanya.
Kailangan na po nating umalis dito dahil may mga pulis na paparating. Ano? Opo. Tara, sa likuran tayo dumaan. Gaston, yung kotse kunin mo, dalhin mo sa likuran ng warehouse. Bilisan mo! Samantala, naabutan ni na Adamson na nag-iiyakan sina Patrice at Brycel. Habang yakap-yakap si Roxanne, mabilis nilang nilapitan ang mga ito. Ano nangyari? Adamson, wala na si Roxanne. Ha? Paano? Sinave niya po ako doon sa mga monster. Malungkot na niyakap niya ang katawan ni Roxanne. Nagpapasalamat siya rito dahil hindi nito hinayaang mapahamak ang anak nila. Salamat, Roxanne. Salamat. Pangako, hindi ko pababayaan ang anak natin. Makalipas ang 2 araw ay hinatid na nga nila sa huling hantungan si Roxanne. Habang nasa veranda at nagkakape ay hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ni Patrice. Saka lang niya ito napansin na magsalita ito. Adamson, pwede ba tayo mag-usap? Yeah, sure. Naalis na kami bukas ni Brycel. Saan kayo pupunta? May bahay kasing binili si Cholo. Para sa amin daw yun ni Brycel. At gusto niya ay doon na kami tumira. Wow, that's great. Maraming salamat sa lahat-lahat, Adamson. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kahit na mag-divorce na tayong dalawa. Oo naman, no problem. Kailan mo pala balak mag-file ng divorce? Busy pa ako. Gusto mo ako na lang ang mag-file? Bakit? Nagmamadali ka ba makawala sa akin? Nagulat siya nang biglang magtaas ng boses sa kanya si Adamson. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Hindi naman sa ganon, Adamson. Ang sa akin lang ay para hindi na tayo matali sa isa't isa at para makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Ako nang bahalang mag-ayos nun. Pagtapos na, tatawagan na lang kita. Yun lang at iniwan na siya nito sa veranda. Napabuntong hininga na lamang siya. Kinabukasan nga ay maaga silang sinundo ni Cholo para ihatid sa bago nilang bahay na titirhan. Pinuntahan niya sa kwarto si Adamson pero wala na ito doon. Hindi man lang niya namalayan na umalis na pala ito. Gusto sana niya magpaalam dito ng maayos kaso umalis naman ito. Gumawa na lamang siya ng sulat at saka nilagay sa ibabaw ng kama nito. Katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang diwa. Nang bumukas ang pintuan ay ang sekretarya niya ito. At sinabing nasa labas si Kara at gusto siya nitong makausap. Sinabi niyang papasukin ito. Hi. Anong kailangan mo sa akin? Nandito ako, Adamson. Hindi para magmakaawa na balikan mo ko. Nandito ako para magpaalam sa'yo. Bakit? Saan ka pupunta? May medical mission kami sa Cebu at 2 buwan ako mawawala. Gusto ko magpaalam sa'yo sa huling pagkakataon at humingi na din ng sorry. Kung may nagawa at nasabi man akong hindi maganda sa'yo. Nagawa ko lamang yon dahil sa pagmamahal ko sa'yo, Adamson. Pero huwag kang mag-alala, tanggap ko na ngayon na hindi mo na ako mahal. Dahil may ibang nilalaman na ang puso mo. At si Patrice yun. Ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pati ba naman sa akin? Ay di-deny mo pang mahal mo si Patrice? Look, Adamson, kilalang-kilala kita. At lahat alam ko sa'yo. Ito lang advice ko sa'yo. Sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo. Ipaglaban mo siya. Samantala, masayang-masaya si Brycel sa bago nilang bahay. Dahil malaki ito. At bukod doon, may playground siya sa loob ng bahay. Pero malungkot pa rin siya dahil hindi niya makakasama pa ang Mami Roxanne niya. Masyado malaking bahay na to para sa amin, Cholo. It's okay, Patrice. Gusto ko kasing itara kayo sa napakagandang bahay dahil nararapat lamang sa inyo to. Pero sana, Patrice, sagutin mo na ako para maging ganap na tayong pamilya. Ako, si Brycel, at ikaw. Pasensya ka na, Cholo, pero hindi ko pa alam kung anong isasagot ko sa'yo. Pero kung sakaling makahanap ka ng iba, ay ayos lang. Hindi ako magagalit sa'yo. Hindi na ako maghahanap ng iba pa, Patrice, dahil nandito ka na at sapat ka na para sa akin. Bigla naman siyang kinilig sa mga tinura nito sa kanya. Sabay-sabay silang naghapunan at hating gabi na nang umalis si Cholo. Na makaalis ito ay isa-isa niyang nilagay sa closet ang mga damit nila. Samantala, ginabi na ng uwi si Adamson dahil dumaan pa siya ng bar at nakainom ng konti. Madilim ang kabahayan pagpasok niya at nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang kwarto. Pasalampak siyang nahiga sa kama nang mapansin ang isang sulat. Binuksan niya ito at binasa. Adamson,
Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa'yo sa lahat ng mga naitulong mo sa akin at kay Brycel. Hindi ko yun makakalimutan at tatanawin ko yun ng isang malaking utang na loob sa'yo. Ingatan mo lagi ang sarili mo at sana dalaw-dalawin mo kami minsan sa bago naming bahay. Tuloy ang buhay para kay Patrice sa mga sumunod na araw. Pumasok na ulit si Brycel sa school. Habang siya naman ay naghahanap ng trabaho para may pagkakakitaan. Swerte naman natanggap siya bilang manager sa isang restaurant. Asikaso kay Brycel at trabaho, yun ang routine niya sa araw-araw. Hanggang isang umaga, nagising na lamang siyang naduduwal. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo ng banyo. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay bumabaligtad ang kanyang sikmura. Nang bumalik siya ng kwarto ay narinig niya nagre-ring ang kanyang cellphone at nang tignan niya ito ay si Laika. Hello, Laika, napatawag ka? Pumasok ka ba ngayon? Hindi masama kasi pakiramdam ko. Patrice, may problema ako. Ha? Anong problema mo? Kailangan ko kasi ng pera para pandagdag sa pagtubos ng lupa namin. Pat, nakakahiya man, pero baka may extra ka dyan. Promise, ibabalik ko sa'yo agad. Oo naman, papahiramin kita at huwag mo nang ibalik, okay? Puntahan mo ko dito mamaya para makuha mo yung pera. Naku Pat, maraming salamat talaga ha. Okay lang yun, magkaibigan tayo. Kaya sino pa ba magtutulungan kundi tayong dalawa din? Nang maibaba niya ang phone ay kumuha siya ng damit sa closet para maligo nang mapatingin siya sa maliit na kalendaryong nandoon. 2 months na nga pala akong delayed.